mga tumubo na ba? Mga? Ay, tumubo na pala sila eh. Oh. May mga tumubo na oh. Palabas na. Nakalabas na. Tumutubo na. Pausbong na sila. Tumutubo na sila. Yung mga tanim nating okra. Yan oh. Dami naming pupunta rito. Yan, si Julius, Kidlot, at saka si Gian, si Mama. Kasama kaming pupunta rito. Sakyan namin yung tricycle ni Julius. Kung walang tricycle na yan, wala, hindi kami makapunta rito. Salok tayo at magdilig. Ang lakas ng tulo ng tubig oh. Force ka force. Oo nga naman. Parang waterfalls. Waterfalls nga. Tara po. Talon po tayo. Dilig po pala. Diligan natin itong mga tanim nating okra. May mga tumubo na. Pag sibog tayo tayo okra. Ngamula tayo. Barang no tubo bunga. At dati pag natingan tayo, di ba? Naghukay si Mama ng pagtatamnan niya ng mais at saka watermelon. Halos sabay-sabay po yung mga naitanim na natin dito. At atin pong tingnan kung okay po ba ang kanilang pagtubo at paglaki. Sa bagay po, nakikita po natin na ang mga naunang itinanim natin ay maganda ang tubo. Pahiwatig po na magiging maganda po ang mga tanim po natin dito. Sana nga po ano po. Mas maigi pong madami pong tubig ang maidilig natin sa ating mga tanim. Lalo pat katatanim lang po ang mga ito. Talaga pong mas kailangan nila ang mas maraming tubig. Sabi nga, ang tubig ay buhay na buhay. Tara po, sama-sama po tayong magdilig. Ang damay pa. Nagdadamo po si Mama. Maiging mabunot po agad ang mga damong tumutubo po sa ating mga tanim. Para po ba na sa kanilang paglaki, wala pong magiging hadlang sa pagkaing nutrients na nasa lupa, di ba? Magtanim na po tayo ng dala nating kamatis. Kamatis pa. Oh. Tanim natin. Yan. May tanim. Isa-isahin natin. Tanim na tayo. Isa sa mga ninyong lupa na meron tayo sa mundo ay ang kapatagan. Salamat at sa iyo mo kami nagtatanim. At dito sa tubig na pandilig. Diligan na natin ang mga tanim natin. Medyo dami-damihan natin ang dilig o tubig. Dahil po sa malaking tulong po to sa mga tanim. Lalo pat kalilipat tanim lang po sila. Mula po sa kanilang pagkakapunla. Kaya po sila ay under stress. Nasa recovery session po sila. Sa panahong ito, maghuhukay po tayo ng pagtatamnan po natin ng sili. Medyo ilalim-lalim lang po natin ng konti. Magkukorting parang balon. Nasa ganito pong paraan, maigi po natin maipwesto ang ating tanim kaysa sa nakababaw bahagya. O di ba mas mainam? Maglalaan tayo ng daanan sa pagitan ng mga tanim para po maluwag-luwag po tayo kapag tayo ay naglalakad, namimitas, nag-harvest ng bunga. Excited ba? Madinga tayo dito kama. Bakit na? Ito na po, magtatanim na po tayo ng sili. Dito rin po sa tabing kamatis. Nakatatanim lang din po natin. Bali papayat watermelon, kamatis at sili. Ang may tatanim po natin ngayon. Kasunod ng patula, ukrat, ampalaya. Dami na. Go 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 lang po sa pagtatanim. Sabi nga po, kapag may tinanim, may anihin. Tama nga naman po, di ba? Tara po, ano na po? Excited? Is na, naitanim na natin lahat. Ano? Okay na, ilang puno ba yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 na puno. Ikang pilinong na. Wala kayo. Sabi ka pa pilinong. Pagsibog ka. Diligan po natin yung katatanim natin sa kamatis. Lalagyan pala natin ng pananggalang sa init ba? Sa araw. Lalagyan natin ng ganito para hindi sila malanta. Budwaan pa. Budwaan mo di punong. Patiin mo. Maganda pong pangtakip ang balat ng saging. Pang protection ba? Para sa mga tanim. Lalong-lalo na po sa mga katatanim lang po. Talaga pong napaka-useful po ang balat ng saging sa mga tanim. Panalo po.
At ito po, nabutan na po kami ng ganitong oras. Buti na lang, patapos na po kami. Hanggang dito na lang po. Salamat po sa pagsubaybay at pagsama sa amin. Hanggang sa muli po. Bye bye. Ingat po lahat. Gabihan na kami.